Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Almost 2 weeks yata tayo walang vlog at 1 week walang live stream. At sa kadahilanan may nagkaroon tayo ng back-to-back na trangkaso. So until now nagre-recover pa tayo. Medyo parang first time ko lang yata naka-experience ng ganun na yung feeling ba na ang sasakit ng mga edging ng kaso-kasuhan ba ang tawag dito. So dito sa likod, sa may bewang, lalo na dito sa likod may grabe, parang alam mo yun, feeling na hindi naman nilalagari. Parang sobrang sakit ng mga pag once na ginagalaw mo siya, ini-stretch mo siya, masakit na parang gusto ko lang mahinga muna, mahiga, ipahinga. Tapos later on yun na, ito nga yung sinisipon, inuubo. So yun, tapos nasabayan pa ng nakalmot tayo natin ng pusa, which is kumbaga lang siya, nangangati mga kamay, kaya nauubo ako kaya hindi tayo nakapag-focus sa vlog, lalo na start na ng challenge ngayon this August. So yun, kumbaga dapat mag-i-store ako ng mga vlogs. Hindi na natin nagawa nung nagkaroon tayo ng sakit, tapos ito nakalmot, nagkaroon tayo ng session sa anti-rabies na papaturok. So yun muna ang inasikaso natin at panay ulan dito may. So kumbaga naghalo-halo na, tapos yung natin mini business natin nasa hindi magandang estado. So kumbaga nagkaka-jumble lang, halo-halo na baba mga kamay. So kaya kumbaga ang feeling ko is windang kasi may sakit, gusto mo mag-vlog, hindi ka makapag-vlog, gusto mo mag-live, hindi ka makapag-live kasi hindi ka rin makatayo ng ganito. Kasi gusto ng katawan mo nakigalang, pahinga. Buti nga ngayon, nung medyo mukoy-koy na sa likod ko, pero may parang may sore pa rin. Tinatayo ko na, tapos lalakad-lakad para at least may stretch na yung mga muscle kasi na-stack up na tayo mga kamay. So nag-open na rin ilang araw na kami nag-close kasi gawa nung yung karelyebo ko na tao ko, si Axel, nagkaroon din ng trangkaso. Sabay-sabay nga kami mga kamay. Tapos na back to back din siya. So gawa nung ang ginagawa kasi nila, nagpapaano sila, nagpapaambon ng ulan. Kaya talagang surubol magkakatrangkaso talaga. Ako talaga naambunan. So gawa nung siyempre hindi naman natin lubos sa kalain may na sa init ba naman ng panahon, biglang papatak ang ulan, may ginagawa ka na hindi mo mamalayan. So sabi, hindi mo ma-anticipate So kahit na pagdating mo sa bahay, maligo wala din, parang nandun na na-absorb din ng katawan yung magiging kahinat-hinat yung kaso ba. So yun. Tapos since na day 1 ngayon, very challenging to na challenge kasi sa lahat 2 vlogs a day, 40 minutes yung duration minimum, isang premiere, isang regular, tapos may live stream na 1 hour na hindi naka-on ng super chat. At syempre very challenging yun kasi as a content creator, mahirap maggawa ng content na papanoorin talaga ng mga tao. So yun ang isa sa mga realidad talaga, tulad sa mga content creators na mga small YouTuber na kasama dito. So by the way, i-introduce ko lang yung mga kasama ko dito sa challenge. Ako, syempre, Bidogs Official, si paring Olinria TV, si Birds Jason, si Buddy Tubal, si Kuya Tubal, tsaka si Kahaw. So isang dapat kasama si Tuglig, medyo nagpass muna, tsaka si Lanlang Kulog sana, kasi nagpass din gawa para mabigyan ng chance yung join niya si Kuya Tubal na matulungan niya kasi gagamitin yung GoPro. Gawa si Kuya Tubal sa lalaot, diba, pag na umiging panahon dun sa Bukana.
So, yun, bali 5 kami. Walang ano naman dito mamay, walang limit yung ano yung revenue. Walang sinet na limit na tulad nung nangyari nung nagpa-challenge si Japper. So, kumbaga dito naman, sky's the limit. Ang ano kasi dito, ang objective ni Isprakatak mamay, tsaka ni na Manay Mopan, Sir Jerry Hunter, si Marijo Espino, tsaka yung syempre naka-backup yung Planet So Weird dito sa sa challenge is makapag-focus sa sa vlog. Kumbaga mag-vlog ng vlog, makakuha ng ng revenue sa vlog mismo. So kumbaga yun ang para at least mas ma-boost yung yung confidence ng ng content creator na mag-focus sa pag-create ng content na doon mismo manggagaling ang revenue. So kumbaga hindi naman natin sinasantabi na yung mga perks like super chat, mga membership, kasi given na po yan. So it will depend sa mga viewers, sa suporta ng isang content creator kung magbibigay sila o hindi. So kumbaga ang ang hawak lang, ang control lang ng vlogger o content creator is maggawa ng content na papanoorin at susubaybayan ng mga viewers o supporter. So yun ang gagawin natin. So sa atin naman, ang dilemma natin ngayon, wala tayong reserve kasi nagpahinga tayo ng medyo matagal-tagal. So kaya ganito muna tayo mamay. Nung iniiwasan ko rin mamay na na magkikilos ng todo kasi mahirap ang salitang binat, mabinat tayo kasi nadalawa na ako eh. So kaya lang naman ako nadalawa mamay. Tumapat kasi na yung scheduled na turok ko sa anti-rabies kumbaga pagaling pa lang ako sa trangkaso. So hindi ko siya pwede cancel kasi pag kinancel ko siya mamay is kumbaga mabibigay yung slot sa iba kasi paunahan ko ang pagparista kahit na meron kang schedule. So kasi sobrang dami ba naman may ang case ngayon ng nakakalmot, nakakagat. So kaya kailangan ko maging maga. So, anong nangyari? Yun nga, pupunta ako, tayo ako mamay talagang iniis ko talaga mamay na yung pain na naramdaman ko para makapagpaturok. So nagsabi naman ako doon na kung okay na nagpaturok kahit na parang patapos pala sa trangkaso, okay lang din naman. So nung naturukan ako mamay at since na libre naman, kailangan mo talaga magsakripisyo kasi pipila ka talaga, mag-aantay ka, may proseso mamay. So nakapagpaturok tayo. Yun. Pagkatapos noon, the next day, ayun na. Bumalik ulit ang natin, ang trangkaso na pagaling, which is yung second time around, ito na, yung parang medyo mababa. So, kumbaga, nag-start ng pa lang, sumasama ng pakaroon ako ng Huwebes. Pagdating ng Biyernes, medyo pasama na. Sabado, yun na, nasolido na ako mamay Sabado. Pagdating ng Linggo, ayan. Tapos Lunes, yun ang turo ko mamay. Pagdating Lunes, pagaling na ako. Ayan. Tapos magbubukas sana kami ng Lunes kasi lang nagkasakit ng si Axel. Tapos, yun. Kinagabihan ng Lunes, sumamang pakiramdam ko. Pag Martes, yan, bumalik yung yung trangkaso. Martes, Merkules, ngayon. Huwebes ngayon, di ba? So, pagaling pa lang isipin yung 1 week mamay. Grabe. Kaya hindi ako kikilos. Sabi ko kay Axel, since na hindi ko alam kung sign of aging to mamay. Gawa nung yung recovery period ng katawan is medyo medyo nag-i-slow down na. Pero anyways, okay lang yun. At least nasa tayo, nakapag-vlog tayo kahit pa paano dito. Sit down vlog lang mamay. At later on, mag-explore tayo sa labas kasi isa rin yun sa objective natin. At naisabi ko na rin sa tao ko kay Axel na kasali ako sa challenge this month. So kumbaga siya muna take control ng natin, mini business kasi
mini business natin mamay is medyo nasa ano ngayon, parang alanganin na ano na sitwasyon. Pero lumalaban pa rin mamay. Laban pa. Malay mo mabuhay pa yung ano yung business at magkaroon ng ano ng miracle. So hindi natin alam mamay. Nobody knows. So basta ang mahalaga sa ano lang kami, nagtitiwala lang kami kasi malakas ang ano ang paniniwala ni Axel, yung tao ko, tapos ako, nag-uusap kami na babalik at babalik. So yun, kaya lalaban namin hanggang sagad. So kasi ano na tayo kumbaga ito ano naputol ng PC mamay sa ano long drought nung ano since May. So grabe ano namin ang balikatan. So yun. So ano ba? Since na ano na nandito tayo sa challenge mamay, syempre ano sa atin na kumbaga na-offer o na-suggest, sobrang nagpapasalamat ako kasi sa lahat, blessing in disguise kasi ano yun, kumbaga nung in-offer sa akin, nung sinuggest na kung gusto ko sumali, sabi sa akin ni Manny Mopan, kumbaga sa akin, no-brainer kasi nung pumasok agad sa akin na nothing to lose, everything to gain. Kumbaga, isa sa pinaka magbebenepisyo, ako mismo. So, kumbaga, wala sa akin mawawala. Kumbaga, ano lang sa akin, mawawala pag hindi ako mag-vlog, hindi ako mag-effort. So, yun. Mas maliles yung yung makukuha natin na revenue at the end of the month. So, kumbaga, nasa akin yung pinaka susi kung paano palaguin ng revenue this month, may gumawa focus sa vlogging. So yun ang isa sa mga magiging natin aim, ang mga pag-vlog ng ang hindi lang sa requirements but para na rin sa channel natin para manumbalik yung views o sigla. Hindi ko naman sinasabi mamay na lalaki magkaroon lang ng consistent na views. At the same time, yung revenue syempre na dati na nakukuha natin na every month na kasahod tayo. Pero this past few months, hindi na. Siguro, nag-struggle every 2 to 3 months tayo na bago tayo nakakasahod. Nagpa-plus-plus lang, accumulated. So, yun. Kaya, salamat sa opportunity. Manay Mopan, sa Plaza Week, kina Sir Jerry Hunter, kay Ace Prakatak. Yan pong magiging natin, post natin dito sa challenge, mag-update sa revenue namin. So, kaya supportahan niyo po si Prakatak. Panoorin niyo. Ayan, yung channel mamay, ilalagay ko dyan. Is Prakatak. Yan. Tapos, alam niyo na yung plan so weird. Kasama si Manny Mopan, Mopan Fitness, si Sergio Hunter, Marie John Spino. Nandiyan din sina Kuya Emmet, tapos yung mga iba na natin, kakilala natin. So, yun. Yung idadagdag ko dito mamay is tungkol sa aming 5. Siyempre. Sa 5 kalahok dito sa challenge. So, naisip ko mamay na kunin yung performance nung channel based sa Social Blade. So kaya i-scan ko lang mamay para magkaroon ng glimpse yung manonood natin kung sino sa palagay ninyo yung magiging top rated o top 1 dito sa challenge ito. Kumbaga magsasum up lang tayo. So, gagamit tayo ng Social Blade. So, alam niyo naman po yung Social Blade mamay is platform para makita yung estimated revenue ng isang content creator. Pero hindi naman siya accurate, estimated lang. So, lagi ko nga sinasabi sa inyo yung actual na revenues nandun mismo sa content creator. Sa po may hawak. Excuse me po. Nauubo talaga ako mamay. Yun ang isa sa pinaka problema ko kaya hindi ako
makapagsalita ng ano ng yung pag ano ko na binilisan ko, nilakasan ko. So yun ang naging doon ako nagkaka-problema mga kamay na mawawalang ano natin. Nawala ang internet. Umulan kasi dito mga kamay, ang lakas. Akala ko may bagyo na naman. Hintayin na natin mag-load yung social blade. Ayan. Makikita nyo sa screen mga kamay yung summary ng mga kasama natin. Ayan, may maingay na naman. Yan ang isa sa mga problema ko dito mga kamay. Pag nagbo-vlog ako, may maiingay. Kung hindi ganyan, naggagawa ng bahay, may tatahol na aso. So, gano'n ang parang binablangka yung gusto ko mangyari mga kamay sa Kaya, yun ang oh my goodness. So, yan. Unahin natin sino ba? Si Buddy Tubal. Si Kuya Tubal mga kamay. Tingnan natin mga kamay ha. Silipin natin yung estimated revenue ni Kuya Tubal. Kuya Tubal mga kamay, laging nandun ako sa kanila nung nandun ako sa Bukana. Lagi ako napapadaan sa bahay nila. So, yun. Tapos, nabigyan ako niyan mga kamay. Isa sa natatanda ko, bigyan ako niyan ng yung malapad na isda. Nakalimutan ko. Paro-paro G. Yan. Bigyan ako niyan. So, kasi, isa tayo sa nagto-troubleshoot din ng channel. Nag-ayos din. Tapos, at the same time, nag-uso ng konti. Ayan. So, yun. Ayan. Ito mga kamay, kay Kuya Tubal. Makikita niyo yun sa screen, based sa social blade, yung estimated monthly earnings niya is nag-range lang ng $2 up to $24. So, for the last 30 days. So, kumbaga, kung susumain sa minimum na $100, sobrang layo talaga ni Kuya Tubal. Hindi makakasahod, kumbaga. So, pag ganito yung revenue ng content creator, yung estimated revenue niya, so, is either naglaylo o naglaylo sa pag-upload, pagla-live, or siyempre, or hindi na nagbo-vlog. So, kumbaga, hindi na active. Nagiging na siya, nagiging dormant na yung YouTube channel. So, yun po kay Kuya Tubal na hopefully this challenge is umangat na siya. At ako, optimistic ako na lahat kami is papalo ng kahit paano. Ako ang aim ko lang kahit na makadali lang ako ng 300 mga may ganun. So kumbaga okay na yun sa akin. So hindi na tayo kung hindi man mabot doon, at least maka $100 sa loob ng isang buwan, okay na po yun. So, kasi tanggap naman natin kung ano yung level naman natin, nung channel natin, kung kung ano bang rate ng percentage ng lakas. So, hanggang dun lang. So, next may si Kahaw Official. Yan. Medyo mahaba may mahihirap ang sabi ko po sa inyo, mahirap yung 40 minutes. Duguan yan. So, pero kung raw vlog yan may nasa liwaliw sa labas, pwede. Mako-compensate yung 40 minutes, kukuha siya. So, tas 2 vlogs a day. Patay. Yan, ito na, si Kahaw. So, si Kahaw may makikita niyo ng details dyan. Yung estimated revenue niya for the last 30 days, yung parang, hindi naman this month parang last 30 days is nag-range na siya ng $7 up to 110. So, may potential na makasahod kasi sumabit sa 110 So, kung ma-reach niya, pero I think nasa gitna.
So, hindi din siguro nakakasahod si Kao sa kanyang channel na consistent na $100. Pero isa yun sa na matyaga mga may na nagbo-vlog sa kanyang channel. So, yan po yung estimated revenue based sa Social Blade mamaya. So, next, pangatlo na, si paring Olenria. Yan, si paring Sadik. Yan, malaki na si yung inaanak ko na dalawa. Grabe, bilis. Yan. Wait lang mamaya. Eto na. Kay paring Olenria. Yan. Kay Olenria TV, estimated monthly earnings niya based sa Social Blade is $1 up to $19 lang. So, halos pa zero na yung estimated revenue ni Olenria based sa Social Blade. So, since na kasama sa challenge, syempre, aangat po yan for sure. Kasi, syempre, mag-active yan. At the same time, may napanood ako na vlog ni Louie TV, Kapanalig. So, tapos si Japper na, yun nga, nag-ano sila, tapos picture, nag-post na nagsalo-salo sila doon, nag-shot-shot. So, baka magkaroon niya ng magiging vlog, isa yun sa magiging advantages ni Olenria na, yun nga, na mag-vlog together with ni Kapanalig tsaka ni Japper. So, kumbaga, isa yan sa mga tingin kong magiging daan ni paring Ulin na baka maging isa siya sa mga top 1 contender. So, yun. Kung kung matutuloy yung nila, plano na travel vlog. So, anyways, dito na tayo sa pang-apat, si Boris Jason. Siyempre, papahuli natin sarili natin mga kami kasi exciting. Wala naman makikita sa channel ko, pambihira. Boris Jason. Si Boris Jason Mamay, alam niyo naman na ito kapatid to ni Jen Riot. Titingnan natin yung kanyang estimated revenue based sa Social Blade. So, kaya hindi ko kinuha mamay sa channel kasi wala minsan makakuha na details Saan walang vlog. So, dito muna tayo sa Social Blade. At least, yun, ito for the last 30 days to So, yung kay Boris Jason Mamay, medyo angat-angat to mga kamay. $43 up to $682 yung estimated monthly earnings niya. So, ibig sabihin mga kamay, nasa good outstanding ang channel ni Boris Jason. So, for sure, may siguro kung mga 95% na nakakasahod ng maayos to. So, hindi naman sobrang maayos. Kumbaga, kung hating ko yan mga may 43 plus 680 divide doon nasa 300. So, 350 ganun. So, ganun ang range siguro ni Boris Jason. 250 to 500 siguro. So, hanggang sagad na po yung 682. At biroin nyo mga may. Maganda na po yan kasi $600 is not an easy money. So, nasa nasa 30,000, di ba? Sa times 50 mo. So, yan po yung estimated monthly earnings niya ng Boris Jason. At, yan. Next na tayo. Siyempre, last. Ako. B-Dogs Official. Tingnan natin ang ating revenue. Ang bihira. May lalabas ba? Halos inactive na pumamayan natin yung channel Papunta na dun Papunta na sa inactive. Yan. Wait lang mamaya. Medyo nagkakaroon tayo ng technical. Balik kong sa ayan na. Ilalabas na po. 6 digit to mamay.
Yung ano natin, 6 digit, ayan na. Makita niyo sa screen. Ayan po mga yung estimated monthly earnings natin, $4 up to $60 mga may. So, for the last 30 days, ibig sabihin mga may, hindi po tayo for sure nakakasahod. So, which is totoo naman mga may. So, di ba, nabanggit ko naman sa'yo. Every 2 to 3 months ako nagsasahod. So, kumbaga, 2 to 3 months ba? Basta 2 months. Kasi nagpa-plus lang eh. First month, hindi. Second month, yung 2 months na yun, nagpa-plus lang. Nakakasahod tayo. 100 lang. So, yun. Kaya medyo, malapit-lapit ang yung estimation niya ni Social Blade mga kamay. So, sa natin, sa actual natin na revenue. So, napapakita ko naman sa inyo, di ba, sa pag nag-live stream ako. So, yun po, $4 to $60. So, hopefully, yung $4 to $60 maging $460. Di ba? Di ba? Positive lang. Optimistic tayo na may hit natin yan. At babalik ng natin, yung channel. So, sobrang thank you talaga sa opportunity. Grabe, ngayon pa lang papasalamat ang mga kamay kasi syempre binanggit lang sa akin, Pak, nag-decide kagad ako. Sige, sali ako. Hindi wala nang twice. So, yun. Ngayon, mga kamay, since sa day 1, ngayon pa lang mag-vlog, isang vlog lang siguro to, dalawa sa isang vlog. Pasensya na kayo kasi wala talaga mga kamay. Wala akong maisip din. Nasa dilemma side ako mga kamay kung ano yung content ko, talagang windang pa ako. So, ang meron palang vlog sa amin mga kamay, yan si Olonria, yan, medyo maganda-ganda ang views nila. At least naka isang vlog na si Olonria. Yan. Nasa 2,000 plus na sa within 4 hours. So, medyo maganda-ganda yan mga kamay para sa aming mga small YouTuber. So, si Boss Jason mga kamay. Tingnan natin kung meron ng vlog. Ayan. Kung nag-umpisa na ba siya. Ito. Ayan, meron na siya. 5 hours ago. Regular vlog to mga kamay. Ayan, 2,000 mga kamay. So, ibig sabihin, maganda-ganda. 5 hours pa lang. Nasa 2,000 na para sila ni Orion. Sa 2K mark na. At mamaya may premiere pa siya. So, pasok siya sa requirements. So, mapapasok pa siya sa requirements kung magla-live siya ng 1 hour. Naka-off yung super chat. So, yun. So, next, sino pa? Si Kahaw. Tingnan natin kung meron ng upload itong first day. Ayun, si Kahaw, 9 hours ago. So, nasa 2,000 na. So, ibig sabihin, mga kamay, hindi siya pasok kasi 9 hours ago. O baka pasok na kasi hapon na ngayon eh. So, pasok to mga kamay. Nasa 2,000 na rin. Biro nyo na, 2,000 na sila. Wow! Sabaw. So, pangatlo, si Kuya Tubal, mga kamay. Buddy Tubal. Natin kung nag-vlog na siya. At Kuya Tubal, show me. Ay, 21 hours ago. So, wala pa pong na-i-vlog si Kuya Tubal ngayong first day. So, hindi natin alam mga kamay kung anong problema ba't hindi pa nakapag-upload. So, tayo ang problema natin yung recovery natin sa sa health. So, hopefully, makapag-vlog si Kuya Tubal at kaming lahat ma-reach natin yung requirements at kumbaga mas pa natin ma-surpass yung requirements. Kung kaya natin makapag-vlog ng 3 sa isang araw, why not? So, di ba? So, yun. At napakita ko na sa inyo mga kamay, syempre. At kayo na pong bahala kung sino sa tingin ninyo ang magiging top 1, number 2, number 3, number 4, number 5 dito sa challenge. So, i-comment nyo na lang po sa baba kung sino nasa number 1 nyo na listahan, number 2, 3, 4, 5. So, sa akin mga kamay, magbibigay ako ng hula ba?
kung sino magiging top 1. So, para sa akin mga kamaya. So, syempre yung top 1, hindi ako yun. Hindi ako yun for sure. So, ang pwede maging top 1 dyan mga kamay, it's either si Birds Jason o si Olneria. So, yung dalawa. So, kung papiliin ako mga kamay sa dalawa, si Olneria, pag natuloy yung plano nila na travel vlog. So, top 1, Olneria. Pan number 2 si Birds Jason. Pang number 3 mga kamay, pwedeng ako. So, pwedeng ako number 3. Number 4 si Kahaw. Yun. Pang 5 si Kuya Tubal. So, yun yung mga kamay. Hindi ko naman sinasabi na minamali ito. Pwede akong maging pailalim, walang problema. Pero yun yung ko, parang feeling ko lang ba na ranking. So, kung magkaroon sila ng collaboration mga kamay, ikaw si Kuya Tubal sa mga content creator dyan na may na talaga, may scene na yari ako mga kamay. Sureball yan. Yari ako mga kamay. Pulot tayo sa ilalim. So, pa number 5 tayo mga kamay. Sigurado yan. So, yun. Sa akin naman, walang problema yung ranking. Ang malaga is makakuha tayo ng maayos sa revenue dito. At kami lahat. So, kasi wala naman yung graduate mga kamay. So, kumbaga, sige lang, hanggat kaya na magkaroon ng revenue through vlogging. So, sige, diretso. Kaya sa mga viewers, syempre, magkakaroon lang ng ganun na revenue. Syempre, sa panonood nyo na huwag kayong mag-skip ads. So, yun po. Yun ang pinakamalaga para mas lalo kaming kumita. At may singit ko lang mga kamay. Napansin ko lang pala. Siyempre, 2 weeks, halos 2 weeks tayong walang yung vlog, diba? Tapos 1 week na lang walang live stream. Pero, mga kamay, doon ako nagtataka. Yung revenue natin nagapang. Nagapang po. Nagkakaroon siya ng revenue kahit pa paano na $1, gano'n. $2 mga kamay. So, kumbaga, amazing. Kumbaga, at hindi yun galing sa revenue sa perks. So, wala. Kasi malalaman ko naman kung may nagre-revenue mga kamay. So, makikita. Pag tinignan mo naman sa earnings mo, makikita mo kung sino nag-renew. So, sa atin naman kasi mga may sa membership, may halos wala na gano'n subside na yung membership natin, wala nang nagko-member. Siguro, na lang yata. Dati, maabot ako ng 105 na members dun sa membership. Ngayon, nasa 11 yata, 12. So, kumbaga yung iba na gano'n na disembark. So, na gano'n na sila. Tumigil na sa pagpo-member. So, yun. Tsaka, ano pa ba? Makakasahod tayo kasi 2 months na nga. This August. So, yun yung earnings natin mga kamay last June, July. So, for the whole month ng June, for the whole month ng July. So, pinagsanib ko sa mga kamay. Naka 100 plus tayo. 120 yata ganun. So, yan mga kamay. Papakita ko sa inyo para makita yung actual. Yan, 120. So, gross po yan. May may deduction pa yun mga kamay ng tax. So, siguro kung mga sagad natin na 15%. So, makakasahod pa rin kayo paano ng hindi man siya sobrang kalakihan. At least, makakasahod. So, at siguro ko may isa akong babaguhin mga kamay. Yung payment method natin. Yung bank account. So, gagamitin ko muna kay Mrs. Kasi may problema sa natin sa bank account. So, just to be safe lang mga kamay. Gawa ng merong insidente mga kamay na ito kasing self mga kamay. May nagpa-pop up dyan dito na parang mga sa messages ba
And pakita ko sa inyo. Ito. Yan, mga messages mga may. Yan o. Ay, malayo. So, wag na. Basta sa messages, sa text, sa chat. So, di ba may mga nag-offer ng mga, yung, ano, alam mo yun, mga, yun na nakakaano sa, ano, sa ano natin, sa telecommunication. Na, ano, dapat binablock na yung mga ganun na unregistered na mga number. So, tas naman nagsisend ng link. So, minsan, may pag once na nagpo-pop, minsan napipindot mamay na parang ano ba, yung tag nila na accidental touch o ghost touch mamay. So, may tendency na mapindot mo yung ano yung link na yun without knowing or accidental. So, doon ko mayayari. So, pwedeng ano ma-hack yung ano mo yung ano mo yung Gmail mo, lahat ng information mga kabidyan sa ano, pati yung mga account mo. So, yun yung ano, yun nagiging problema dito. So, kaya sa mga viewers natin, mas maganda na ano, na laging ano, i-double check yung mamay yung cellphone niyo na laging siyang ano nakalock na may parang password ba, passcode. So para at least pag na ano, hindi kaagad mapipindot kasi sa akin mamay may ano siya, may lock siya. Kaso lang pag napindot niya mamay, napipindot kasi yan yung ano yung link. May nagpop-up diyan. Oh, pag binuksan mo, naarekta siya mamay. So, yun ang problema. Nagaganon siya, parang nagaganon na siya. Nag-ghost touch o accidental touch ba. So, naano ko lang siya, napansin ko lang kasi parang may kakaiba nangyari sa account ko. So, kaya ni-report ko kagad baka may siyempre sa bangko para maano siya, maharang. So, bablock. So, yun. Ingat kayo mamaya sa lahat ng ano hindi lang naman sa mga content creators, sa lahat ng ng individual na mayroong mga bank account, mga syempre sa cellphone na naka-store yung bank account o mga dito mga online apps. So, ingatan nyo na huwag kayo basta-basta mag-click ng mga or double check nyo lang mamaya. Most likely kasi nakakamta lang accidentally na pindot tapos hindi niyo maalala na may napindot pala kayo. So doon na nangyayari yung parang masasabotay mamay na inahack na pala yung account niyo. So pag wala kayo ni-expect na na mga any messages, text man, links, email. So huwag niyo na i-click, huwag na kayo maging curious o mag-andun alamin pa kung ano yun kasi baka doon pa kayo madali. So kumbaga ingat lang din kasi mahirap yung sa dulo yung pagsisisi na take over na yung account mo. So mahirap na makontrol or merong mahabang proseso. So, yung proseso na yun, napakahaba talaga bago ma-regain yung una-una yung access mo sa account mo, sa cellphone. So, ganun. So, kung vlogger ka man, dadaan ka sa ganun. Mga daming proseso mga kamay. Kaya, yun ang natin. Ang disadvice, pag hindi, expected, wag nang pindutin o alamin mga kamay, lalo na pag links. So yun, hopefully mga kamay nakasubaybay kayo hanggang sa dulo, nakasit down lang tayo, nagkwento lang ako dito. Mas inano ko yung sarili ko mga kamay na yan, pati na naman inano ko mga kamay, parang tinitiis ko lang na ma-regain kasi talagang parang out of bounds tayo sa vlogging. So kasi di ba naglaylo ako, mas lalo pang naglaylo na napatigil pa.
So, kumbaga out of bounds. Kaya kailangan natin ma-regain yung confidence natin mga sa pag-vlog. Kaya yun, i-start muna natin dito mga sa Sitong Vlog. Nagkwento tayo sa viewers natin. So, anyways mga may, since naka tayo, labas na tayo 40 minutes mga may, dito, kwento ng walang kwenta-kwentang bagay na may. So, laging papaalala ni Bidogs, syempre, mga may, na don't skip ads, syempre, sa amin, mga content creators, at sa lahat ng mga sinusuportahan ninyo na mga content creators. Kasi, alam nyo na diyan kami kumikita at nagkakaroon ng revenue. Diyan kami nakakasahod, syempre. So, pag walang ads, ang isang content, wala ding revenue mga may, for sure. So, panay mga may. See you sa next vlog po natin, mga kamay.